So, yun na nga mga pre. Grabe ito. O, alam niyo po ba yung si Boy Headshot? Naalala niyo po ba yun, si Boy Headshot? Di ba sinundo po siya ng NBI sa kanilang tahanan? Oo. Sinundo po siya doon. Then, nahuli, naging basang sisiw. Akala niya, hindi daw totoo yung NBI. Di ba? Nahuli po siya. Ang tanong dito, anong nangyari sa kanya ngayon? Aha. Nako! Etong si Mike Romero, nakatakas sa kulungan? Ano sa tingin nyo? Nakatakas ba? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Ha? Nagtatanong lang naman ako kay Boy Headshot. Nakatakas ba sa kulungan itong si Mike Romero? Oo. Kasi meron po tayong, ito po 5 hours ago, meron po siyang post. Ayan ang sabi niya dito, I will not remain silent and I will continue to support Digong as long as I am alive. Akala ko ba Nobel ito? Akala ko Nobel. Kasi bantayan sa Pangulo buhay ng Pangulo Headshot daw bakit nakapag-Facebook na ito? Ang tanong ko po ba, ako'y magtatanong, ito po ba tumakas sa kulungan? Or nakapag-piyansa? Tanong lang naman, nagtatanong lang naman ako. Kasi, nakapag-post na po. Yung basang sisiw, nakapag-post na. Wala namang problema kung susuportahan mo si Dutae. Walang problema dun, walang nag-ahabol sa'yo dyan. Yung mali mo, pinagbantaan mo yung buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at nagsabi ka pang headshot. Diba? Hindi basta-basta yun. Yung ganyang klaseng katangahan. Diba? Walang problema, suportahan mo lang si Digong. Wala kaming pakialam dyan. Kahit pa bisitahin mo sa dahig, samahan mo doon, mabulong kayo sa kulungan, walang problema. Pero ba, teka lang, tumakas mo ba ito sa kulungan? Bakit nakapag-Facebook na? Paki-comment nga dyan sa mga, sa tao nakakaalam. Ako'y nagtatanong, Kayo yung may kaalaman dyan, Comment nyo nga po. Comment nyo nga. Pero, nag-comment ako dito sa post niya kanina. Ito, yung ginamit ko dito, ibang account na. Ibang account ko na, Facebook page ko na. Kasi yung main account ko, may nangyari. Ito yung nangyari. Okay, explain ko lang Nag-comment ako doon. Kinumusta ko siya kung masarap bang makulong. Kumusta? Masaya ba siya? Nag-reply, pero hindi ko na yung kanyang reply, hindi ko na ma-trace kasi hindi ko naman na-screenshot Binlock kasi ako Na-replyan ko ulit. Ano nangyari? Binlock ako. Bakit mo ako binlock, boy? Nagtatanong lang naman ako kinukumusta lang naman kita kung masarap bang mabulok sa kulungan. Bakit mo ako binlock? Balita ko lang para magkakaroon ka ulit ng sampina. Naalala mo, pinapahanap mo ako? Anong sabi ko sa'yo? Wag mo na akong hanapin, nag-message na ako sa'yo. Tingnan mo lang yung messenger mo. Abay, binlock ako. Pinapahanap mo kung matapang ka, diba? Bakla ka pala bakla ka pala. Tingnan nga natin yung pagmumukha nito. Bakla ka palang putong lupa kay. Bakla pala ito. Bakit mo kasi ako binlock? Ang sama mo naman. Para may pa-brace-brace ka pa dyan. Kala ko maangas ka. Kala ko matapang ka. Kala ko astig to. Wala pala Diba? Binlock na po ako. Kaya ko lang naman siya nakikita ngayon kasi Facebook page ko po yung ginamit para ma-search yung kanyang pangalan. Yan. Yan yung mukha Yan yung mukha ng taong puro yabang, puro hangin, pero hindi naman kayang panindigan yung kanyang mga sinasabi. Siya po yan. Yan mukha niyo. Mukhang kupalang puta. Ang tapang niya. Grabe. Nung hinuli ng NBI, parang supot. Parang supot ba? Grabe. Ang pugi ng Ang pugi ng hinayupak na pagmumuka. Tanggalin mo filter niyan. Makikita mo yung reality.
Ay, grabe, may pa-blurred to. Tinitingnan ko lang. Kasi may ano siya eh. May post siya. Diba? Ito po yung post niya, oh. Ayan, oh, kabago-bago lang. Which is ito yun. Ito nga yun. I will not remain silent and I will continue to support. So, you will not remain silent? Tutuloy-tuloy mo pa rin yung paninira kay PBBM? Tanong lang naman. Tuloy-tuloy mo ba? Eh, sige, gawin mo! Eh, kung kaya mo namang panindigan, eh, wala namang problema. Diba? Eh, kung kaya mo namang panindigan, boy, eh, wala namang problema. Nag-comment ako sa'yo, bakit mo ako binlock? Ha? Pero balita ko lang, mukhang makakatanggap ka ulit ng panibagong sampina. Ha? Putong lupa ka? Bakit mo ako binlock? Yung nagtanong. Ito ba yung matapang? Wala pala to eh. Weak pala, weak. May nag-comment dito. Sabi dito, laban! Kahit anong panlaban, basta mali ka. Wala ka rin magagawa. Ito pa. Yes, walang iwanan hanggang maging presidente si VP Sara. Ang galing ng pag-iisip ng mga putong lupa na to. Pwede maging presidente ng mga tanga. Bubuto ko si Sara. Yeah? Kung presidente ng mga tanga, ibuboto ko po si Sara Duterte. Yeah? Wala daw iwanan, pero nung nakulong si Mike Romero, wala pong tumulong na Sara Duterte. Okay? Wala pong tumulong, wala pong bumisita na Sara Duterte. Ang pinagtatanggol ni Mike Romero, si Sara Duterte. Pero si Sara Duterte, walang pakialam sa kanya. Yun yung katotohanan, walang paki sa kanya. Diba? Wala pong pakialam si Sara Duterte sa kanya. Kaya ito, pinagtatanggol mo siya. Nung nilindol nga yung Davao, nasan po si Sara? Binisita ba kayo? May Sara Duterte ba na namigay ng tulong? Meron naman. Pandesal. Kaya na, pandesal, may kupon pa. Tapos, ano mangyayari dyan? Siguro isang oras lang, 30 minutes, gutom ka na naman kung pandesal. No, nagpalugaw siya, kasunod pandesal. Tapos Mariusip naman. Okay lang naman yung pandesal sana. Kung wala ng coupon, hayaan mo magbabalik-balik yung tao. Ano ba? Basta kaya ba nilang ubusin, kainin eh, wala namang problema yun, di ba? Pero yung ganyan, parang pangit naman. Papandesal, may coupon ba? Ano ba to? Sir Mike Romero, bisan unsaw nila og daot sa mga Duterte, dili nila matibag. Sagad sa buto kasamaan nila. Karma din nila yon. Sinong kinakarma ngayon? Kahit ano daw paninira kay sa mga Duterte, hindi daw kayang tibagin. Sinong nakakulong ngayon? 'Di ba si Digong? Si Digong nakakulong ngayon, 'di ba? Nangyari. May nangyari ba? Wala, di ba? Pahiya lang kayo, mapapahiya kayo. Kahit si Basti Duterte nga eh. Grabe makapanira kay PBBM kung ano-ano mga sinasabi niya sa kanilang mga vlog. Di ba? Pero nung si PBBM bumisita sa Davao, wala pong magawa si Basti Duterte. Hindi naman niya masabi yung mga lumalabas sa bunganga niyo noon eh. Nasabi niya ba? Personally kay PBBM? Wala po. Naging Barbie po siya doon. Barbie. Ako si Barbie. Yun yung nangyari sa kanya. Yeah? Ano ba itong mga comment dito? Wala mga kwenta. Your choice, just accompany him in the Hague. Pilipinas, Duterte pa rin daw. Naniniwala naman ako na yung mga tanga Duterte pa rin. Pero kung sasabihin mo buong Pilipinas, Duterte pa rin, labo naman. Saan ba ako nakatira, di ba sa Pilipinas? Yung mga nanonood sa akin, saan ba nakatira, di ba sa Pilipinas? Bakit PBBM pa rin sila? Pero ako'y naniniwala kung tanga ka, inutil ka, bobo ka, Duterte pa rin. Duterte pa rin ang pinaka-tanga. Diba? Tanga eh. Bakit? Bakit ko nasabing tanga? Unang-una yung supporter, mga tanga. Duterte pa rin daw sila. Pangalawa, si Digong, ganun din.
Hinamon mo yung ICC, nung nahuli ka, wala kang nagawa, edi tanga ka. Diba? Yan yung reality. Sus Mariusip, magpaplastikan pa ba tayo dito? Oh. Eto pa, may nangumusta na. Sabi, kumusta ka na, Sir Idol? Mabuti naman at pinalaya ka ng mga tarantadong alagad ng Marcos administration. Tarantado daw po ang alagad ng Marcos administration. Tingnan natin yung mukha ng putang inan to. Ay, sus Mariusip. Basta mga Duterte talaga, basta mga DDS talaga, mga dugyot eh. Diba? Mukha pa lang, oh, dugyot na, oh. Tarantado daw po ang alagad ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, oh. Oh, tarantado daw po ang alagad ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Screenshot nga natin ito. Tarantado pala. Oh, sige. Pagbibigyan kita. Tarantado pala yung alagad ni Pangulong Bongbong Marcos eh. E di, panindigan mo yan. Ha? O, ayan po ha. Ang alagad ni Pangulong Bongbong Marcos ay tarantado daw, sabi ng taong ito. Ayos ah. Ayos ah. Ayos ah. Ay, hindi yan, hindi kasali yan. Ayos tong taong ito ah. O, ayan oh. Grabe. Ang kapal na mukha. Tarantado daw ang alagad ni Pangulong Bongbong Marcos, pero pag nahuli, magmamakaawa. Diba? Magiging basang sisiw. Ay nako. Anyway, balik tayo dito sa comment. Keep fighting the truth. Salute you, sir. Kung nasa truth ka pala, ba't nakulong ka? Nasa katotohanan ka pala, ba't nabulo ka sa kulungan? Ito pa, that's right bro, mas okay pa nga ang kalagayan natin dito kaysa kalagayan ni tatay sa Hague. 8 years old, pinakulong ng mga injustice na traidor ng mga Pilipino. Ginawa lang naman kung ano ang ikabubuti nakakaraming Pilipino at matitino. Wala akong paki sa masama. Yan ang bait pala ni Digong kasi minumura yung mga jeepney drivers, yung Diyos, yung Santo Papa. Ang bait napakabait ni Rodrigo Rua Duterte. Ha? Kaya salute tayo dyan sa mga taong mayabang pero walang magawa pag siya pinuntahan ng ICC. Yabang eh. Anyway, hindi ko na pahabain to. Diba? Hanggang dyan na lang muna yung ating reaksyon at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel mga pre. Ayan syempre, bago po tayo tapos ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, may TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan. Siyempre mga pre, sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyong suporta. So hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po lahat.